Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Marami nga sa taga-suporta ni Vice President Sara Duterte Carpio ang umalma sa naging padutsada ng nominee ng natalong Kapamilya Party List na si Jerry Gracio. Matapos ngang magbigay ng mensahe si Vice President Sara Duterte Carpio sa anibersaryo ng Chinese. Narito ang full report kung saan umani ito ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kachika, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan, i-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, Vice President Sara Duterte Carpio binatikos ng nominee ng natalong Kapamilya Party List na si Jerry Gracio nang nagbigay mensahe sa ika-73-year anniversary ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Matatandaan itong September 26 lamang ay ibinahagi ng Chinese Embassy Manila ang pagbati ni Vice President Sara Duterte Carpio at kung saan ay binanggit din ito ang President ng China, Chinese Ambassador of the Philippines at mamamayan ng naturang bansa. Isa nga sa pinakamahalagang okasyong ito ng China na ipagdiriwang sa darating na October 1 ang National Days People Republic of China. Subalit dahil raw sa pagbati ni Vice President Sara Duterte Carpio gamit ang salitang Mandarin ay hindi daw siya believe dito. Ayon pa nga sa pahayag ni Jerry Gracio, Diyos ko, tuwang-tuwang mga utaw sa Mandarin speech na parang pagbigkas ng butchie cake without music. Dagdag pa niya, yung isa in the difficult moments nagbablog. Yung isa naman nagmamandarin. End quote. Matapos nga ang naging balitang ito ay umani ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media at maging ang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte Carpio ay hindi pinalagpas ito. Ayon pa nga kay TPL3, pinagtatawanan ng mga kakampwet si VP Inday Sara sa pag-greet niya sa mga Chino and Chinese Mandarin. Daming pintas, keso mali daw ang intonation, keso daw parang kanta lang ni Yoy Revillames sumalangit nawa ang datingan ng pagkabigkas ni Inday sa Chinese words. Well, at least nag-effort si Inday Sarang magsalita in Chinese para mag-greet sa mga Chinese sa ginagawa nilang celebration ngayon. And they will not mind the mispronunciation but will surely recognize and appreciate the effort diplomatically and politically. And that is more important. Palibhasa kasi yung dating VP ay isa lang ang lengguwaheng alam. At yon ay iyong lengguwahe niya lang alam. End quote. Samantala, kaugnay sa balitang ito ay hindi rin nakapagpigil ang mga netizen na magbigay ng kani-kanilang hinaing at komento patungkol sa balitang ito. And the netizen posted, yung makikita mo nga ang amo mong marunong magtagalog na Chinese, tuwang-tuwa ka kasi nagtry magsalita ng lengguwahe natin. Bakit pag yung Pinoy magsalita ng lengguwahe nila, pinagtatawanan pa? Kakaiba naman. Mabuti nga si VP nakapagsalita ng Mandarin.
Kayo kaya mga pinklawan tae, kahit isa word ng Mandarin wala kayo alam. Napakayabang kung sinong mga magagaling. It's the effort that counts. Chinese ba si VP? Para perfect ang accent? Sa bagay, that's the less they could do ang mangutya. Kasi di ba mga talunan nga sila? Never maging president si Lenden. Walang pag-asang manalo yon hanggat buhay ang 31 milyon. Mahirap aralin ang Mandarin dahil sa tone. Pero okay lang yon kasi nag-e-effort yung tao. Malaking bagay na yon. Puro pintas na sila kasi kailangang sirain na nila si VP Sara para di manalo sa 2028. Kaso kahit anong sira nila kay VP Sara, walang tatapat sa kanya. Yung taga-China syempre, natuwa sila yung nagmandarin si VP Sara. Parang tayo din, natuwa din tayo pag nagtagalog yung taga-ibang bansa. Etong mga dilawan lang ang kakaiba. Lahat na lang kontra kay BBM Sara. Kawawa naman ang mga ito. Hanggang ngayon, hindi pa matanggap ang pagkatalo. Tama, ang mga taong talunan, mapait at mas mapait pa sa ampalaya. Ha ha ha, hay nako, puro paninira lang. Wala namang ambag sa lipunan. Baguhin na ninyo ang mga estilo nyo, mga writers. May panahon pa. Dilawan, 30 years na kayo ang nakaupo. Pero walang maganda para sa Pilipinas. Puro away lang ang ginagawa ninyo. Tapos na kayo. Kami na naman na tunay na Pilipino. See what the best for the Filipino country. Makisama na lang kayo. At kung hindi ninyo gusto ang nakaupo na presidente at vice-presidente, umalis na lang kayo. Maghanap kayo ng inyong bansa, mga ganid. Tatak talunan, mga bagay na di kapuna-puna ay pilit pinupuna. Pero ang kalutangan ng talunang nanay nila di nakikita, kaya lalo silang nagmumukhang tanga at katawa-tawa. Ano naman, buti pa ang iba lahi. Sigurado ang tuwang-tuwa ngayon dahil kahit paano nagmandarin siya. OA talaga, mga Pinay na mga magaling kuno. Maraming foreigners ang pumupunta dito sa Pinas at sinisikap magtagalog at kinatutuwaan naman natin. Bakit naman ang busy na nagnanais magsalita ng Mandarin upang ipakita ang kanyang interes sa China? Babatikusin natin. O naghahanap lang talaga ang iilang talunan ng maiipon na sa presidente at vice. Mas maigi naman si Inday, kaya niyang gawin lahat kaysa lutang, Tagalog na nga lang di pa maayos ang pagsasalita. Diyos mio Marimar, ang dami niyong sinasabi, lahat na lang ng kilos at salita, ginagawa ninyong issue, lahat ng gawing mali. Kasi hindi ninyo ginawa nung panahon ng inyong administrasyon. Puro kasi pang sarili ninyong interes ang mga ginagawa ninyo noon na nakaupo ang amo ninyo. Ngayon, wala kayong sawa sa kadadaldal. Inggit at bitter lang alam nila. Nakakabuyong panay galit sa puso ng writer na yan. Mas mainam na lumayas ka sa Pinas. End quote. Ito nga ang naging buwelta nila sa nasabing manunulat na wala na raw magawa sa buhay kundi maghanap lang ng mali sa nakaupo sa gobyerno na hindi nila suportado nung nakaraang halalan. Ayon nga sa mga netizen, sadyang may mga taong hindi talaga matanggap ang pagkatalo kaya lahat na lang ng ginagawa ng nanalong kandidato ay mali sa paningin nila. Ito raw ang klaseng mga taong napakamasarili at ayaw sa pagbabago. At yun na nga mga kachika, ano na ang iyong magiging reaksyon at At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.